Mayroong himala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming bagay tayong hindi kayang gawin. Subalit sa Diyos, walang imposible. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay miracles. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, ay nais kong pasalamatan lahat po ng ating mga followers, likers, subscribers ng Word of the Day at Father Richard Lagos. At kung kayo po ay mga nanonood, nakikinig ng ating program na ito at hindi pa kayo nakakapag-like, follow at subscribe, please do so. Find time to do so. And please share this video sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, do you want miracles in your life? Are you expecting miracles in your life? You know, miracles are not for those who do not believe. Miracles happen only for those who do believe. Kaya nga kung ikaw ay naghahanap ng miracle para patunayan o para iniisip mong maniwala ka, there will be no miracles at all in your life. Because miracles only happen para sa mga taong may malalim na pananampalataya. At hindi lang yon, yung pananampalataya na yon ay pagsunod, obedience. There is miracle in obedience. Merong himala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sometimes, we are afraid to follow the will of God, to obey the will of God because we rely more on ourselves. Mas gusto nating pagtiwalaan yung sarili nating alam o kaalaman, yung sarili nating kakayanan, yung sarili nating galing. Pero kung tayo ay umaasa lamang sa sarili nating kakayanan, talino at galing, then there will be no miracles at all in your life. Mga kapatid, ngayong araw na ito, narinig natin sa ating gospel yung himalang ginawa ni Jesus sa buhay ni Pedro. After preaching, sumakay si Jesus sa bangka ni Pedro at sinabing pumalaot at mangisda. Peter was an expert fisherman. Jesus, hindi naman siya expert na mangingisda. Of course, he is God, but hindi siya mangingisda.
Kaya sabi ni Pedro, Master, Teacher, nangisda kami ng magdamag buong maghapon pero wala kaming nahuli. Imagine, expert na mangingisda yun, walang nahuli. And here comes Jesus, sasakay sa bangka, umaga na, maliwanag ng araw. And then suddenly, sasabihin niya, mangisda tayo. Pero because of Peter's obedience, maaring marami na siyang narinig tungkol kay Jesus, kilala niya na si Jesus. Kaya nung sumakay si Jesus sa kanyang bangka, sumunod siya. At ano ang sabi niya? Sige, ihulog mo ang lambat. And to Peter's amazement, nang hahanguin niya na yung lambat mula sa tubig, hindi niya mabuhat sa sobrang bigat at sa dami ng huli ng isda. Kaya nga nagpatulong pa sila sa ibang may bangka para tulungan. Yung bangka nila parehas ay halos lumubog sa dami ng huli ng isda. That great catch of fish, that miracle, the first miracle of Jesus sa buhay ng mga alagad na nakita nila. And Peter himself was a witness. Mga kapatid, at sabi ng Panginoon, magmula ngayon, hindi ka na maging mangingisda ng mga ganitong isda, kundi magiging mangingisda ng tao. Mamamalakaya ng tao. And that is discipleship. Mga kapatid, if you want to see miracles in your life, it is because of your faith. At yung mga miracles na ito na nangyari sa buhay mo at mangyayari sa buhay mo ay hindi natatapos dun sa amazement lamang. Na humanga ka lang kasi ang galing, ang ganda ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. No. This miracle, this amazing event sa buhay ni Peter changed his life forever. Sa paanong paraan? Tinawag siya ni Jesus para sumunod. To be one of His apostles. Mga kapatid, ganun din po sa buhay natin. Try to see your life. Ano na ba yung mga magagandang ginawa ng Diyos sa buhay mo? That amazing stories, that miraculous stories in your life na naniniwala ka na itigawa ng Diyos sa buhay mo. Then, try to go deeper. Saan ka dinadala ng Diyos because of these miracles? Same like Peter, you are being called. Tinatawag ka para sa a greater mission. Mas magandang misyon sa buhay. And that you have to try to discover saan ka ba dinadala ng Diyos sa buhay, sa punto ng buhay mo ngayon. Mga kapatid, kung bubuksan lang natin ang mata ng ating pananampalataya, there are so many miracles happening in our life every day. Every single day. You just need to open your eyes of faith. At kapag nakita mo na yan, tinatawag ka na Jesus. May mission ka, may dahilan. Kaya mga kapatid, dasalin natin at hilingin natin na buksan ng Diyos ang mata ng ating pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga kababalaghan, ang mga himala, at ang mga gawa mo sa aming buhay. At naway, sumunod kami ayon sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.